Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo because we have another motor vlog here, another quick review. Kaya naman, samahan nyo ako! So bago tayo tuluyang mag-ride guys with this demo bike, mag-walkthrough muna tayo around this bike sa ating garahe. At eto na nga tayo sa ating garahe mga kateki para sa walkthrough or walk around para sa nire-review nating BMW R1300 GS. What we have here in front of us is the GS Trophy color. And maraming ibang color besides this more of a blue, red, silver combination ng 1300 GS. Merong light white. Yun yung white yung color blue sa harap natin. And I believe that one is the base model. Nasa 1.675 siya. Meron ding trophy, this one in front of us, the triple black, and the option 719 Tramontana, which is more of a green color. And I really like that, in fairness. Nakita ko yun in person, and I love the pagka-green niya. Alam mo yun? Parang hindi ka naka-BMW, pero naka-BMW ka. So nice. Yung touch nung option 719 is very nice as well. So parang may distinction ka kahit pare-parehas kayong naka 1300 GS. As you can see here, ano bang mapapansin nyo? Mukha ba siyang, I think hindi siya ganun kalapat tignan, lalo sa pictures, lalo kung itatabi mo siya sa ibang GS, especially the 1250 and the GSA na 1300. Hindi siya ganun kalapat tignan. And I think it helps itong parting to. Nagmumukha siyang patules and slim. So, ayan, di ba? And one distinctive, what do you call it? Part of this 1300 GS is, of course, the headlight. Nung una lumabas siya, no, ginawa pa na nga nila ng mockery na parang kamukha siya nung Predator. Tama ba ako yung Alien vs. Predator na movie? But actually, hindi naman. Ang ganda nga niya. Para kasing, for me, I like it when may bagong model and there's a distinctive part of it or part on it. Kasi parang madi-differentiate mo agad siya sa ibang models pag nasa kalsada, pag nasa parking. Kasi minsan, lalo pag maraming nagra-ride or group kayo na nag-ride. Tapos, lalo kung naka-formation kayo or binabantayan mo yung nasa likod mo, nakikita mo kung sino yung motor. Kasi, of course, yung tao, maliit na lang, lalo kung tumatakbo. So, pag marunong ka sa distinction ng motor, alam na alam mo kung sino yung, kung at least anong motor yung nasa likod mo. And may idea ka kung sino yung rider na yun. So, for me, lalo sa mga mahilig mag-group rides dyan, ang ganda. And of course, iba pa rin yung itsura ng motor mo, lalo kung bagong model ito, kumpara sa mga lumang models, di ba? Napansin ko lang, doon sa mga nakita ko online pictures, and doon sa kagrupo ko na may 1300 GS, si Lucille, shout out. White yung kanya, white yan. And then yung ganito niya, yung windshield niya, maliit, makitid lang, ganun. Parang sporty type. And this one is hindi. Malapad siya. So, maybe this is an enduro package set. Kaya ganyan, malapad. Tapos may mga sides pa. Yun kasing kay Lucille, makitid lang talaga siya. Yan. Medyo sporty and dating. I like that. I don't know, parang feeling ko rin makakabilis yun. Pero of course, sa protection, sa wind and sa rain, mas malaki ang sakop nito. But at the same time, ayan, babalik tayo kasi may experience ako dyan. Pag mas malapad yung windshield, mas mataas, mas less din yung impact ng hangin sa'yo. So, mainit. Mainit minsan, but of course, yung protection sa hangin, yung iba kasi ayaw naman nung nahanginan masyado. So, yun. Depende na siguro sa user kung anong trip nyo, yung malapad or hindi. What else? This one, as you can see, di pa siya naka-Acra. And guys, pasensya na kayo marumi itong motor natin kasi kahapon nag-ride tayo pa Bataan and umuulan pa uwi. So,
Ayan, basa siya at maputik. Um, So, naka-stock pipe pa siya and paririnig ko rin sa inyo mamaya yung kanyang tunog. Boxer type engine siya pero actually hindi siya ganun ka-bulky tignan unlike the other boxer type engines ng BMW. I don't know how did they do it. Sa design maybe. Pero pag in-start mo siya, mararamdaman mo pa rin yung inig ng boxer type engine. So, ikot lang tayo dito. Pakita ko sa inyo. Usually, hindi ganito yung mga nasa lumang models. This one kasi is compatible now with the new top box na ino-offer for the 1300 GS. Yung diesel pack na lang. Ayan. Very nice. And dito rin sa sides for the panniers. Meron din. This trophy color is around 1.7 if I'm not mistaken. So, magdadagdag ka ng konti from the base model. And, of course, dahil nga 1300, so this one is 1,300cc pagdating sa displacement. Meron din siyang 145 horsepower. And this one, guys, is air or liquid-cooled 4-stroke flat twin engine with double overhead and chain-driven camshafts or BMW shift cam and balance gear wheels. Sa papel, guys, ang sabi maximum speed nitong motor nito is 200 or at least 200 km per hour. Pero, based on my experience, guys, naka 220 siya. Pero, ang napansin ko, mabilis siyang mag 200 as in kahit maikling kalsada, kayang-kaya ang 200. Pero, after 200, medyo mahirap nang i-reach yung 220. I'm just not sure kung over 220, kaya pa. But of course, iba naman kasi ang tuning nito, guys. This is an adventure bike, so yun, hindi sa bilis to. Pero may power, ha? And ang kanyang clutch ay wet clutch, may anti-hopping clutch. Ang kanya namang gearbox, guys, ay claw-shifted 6-speed gearbox. And of course, ang kanyang drive ay cardan. Yung ibang model niya, guys, na tulad nung white, if I'm not mistaken, cast wheels yon na aluminum. But this one is spoke wheels. And I prefer this one based on my experience. And pati na din sa mga advice ng mga kakilala ko na mas maganda raw to lalo kung paiba-ibang klase ng roads ang dinadaanan mo. Anyway, ang size ng front rim natin ay 19 and sa likod naman ay 17. Pagdating naman sa tire size, ang ating rear ay 170 by 60 at ang ating front ay 120 by 70. So, kitang-kita naman natin ayan, yung nipis ng harap. Itong BMW brake ay naka-twin disc brake, semi-floating brake disc, diameter in 310mm, and of course, naka 4-piston radial brake caliper na din siya. Bukod sa DTC or sa traction control from BMW, meron din itong BMW Motorrad Full Integral ABS Pro na may Lean Angle Optimize. For me, medyo mataas tong motor na to, pero manageable siya. Kasi nakagamit na rin naman ako ng mas matataas na motor. Yung XR namin, mas mataas dito eh. This one is 850mm. Of course, merong low seat option. As well as you can also change the seat itself para mas mababa pa. Para sa mga taong hindi confident sa matataas na motor. Ang kanyang tank capacity ay 19 liters. And based on my experience, huwag ka lang raratrat. Pag rumatrat ka, medyo mabilis, of course, maubos ang iyong gasolina. Pero pag chill ride ka naman at dire-diretso lang, hindi naman. Ang kanya namang wet weight ay 237 kg. Pero ang permitted total weight niya, with all the boxes and stuff, hanggang 465 kg. So, of course, meron tayong TFT display with BMW Motorrad connectivity as usual.
Yan, may screen protector pa. Sorry, naka-bubbles yung screen protector. Meron siyang hill start control or sa iba ang tawag ay hill start assist yata ang tawag sa iba. Basta yung pag naka-upright yung kalsada or pataas yung kalsada, tutulungan ka niya para hindi ka mahirapan sa pag-manage ng motor mo. What else? We also have dynamic brake control and dynamic cruise control. Yan, cruise control. Same position with the other BMW bikes na mayroong cruise control. Meron din siyang engine drag torque control or MSR, and of course, meron siyang tire pressure control, just like with the other BMW bikes na medyo high-end. Keyless din siya, and may heated grips. Very usable, lalo pag mahilig ka sa malalamig at mabundok na ride. I'm trying to see there, sa gilid. Ayan. USB port. And ang ating hawakan ay merong hand protection with integrated indicator lamps. So, umiilaw yan, guys, for turning. And may radar na rin pala to, guys. Asan ba yun? Ito, yan. Yung triangle na yan. Umiilaw yan. Para sa sensor or sa radar. Kung merong medyo malapit sa'yo masyado na sasakyan or obstruction. So, pwede rin sa mga optional equipment na idadagdag nyo ay heated seat, of course, headlight pro, tas additional headlight, riding assistant, and pati na rin central locking system. And then, yung kanilang mga accessories, guys, like the Vario luggage system, and then the tank bag, the Enduro engine guard, Enduro headlight, tinted windscreen, cylinder head cover guard, and other parts or accessories na meron ng BMW. Asa inyo na yun kung gusto nyo palitan yung mga nakakabit dito. But for me, okay na. Ayan naman yung mga guard lang naman ng mga kailangan talaga. Pero wala tong crash guard. Oh, ano. I'm not sure why. Pero, for me, yun, mga engine guard, radiator guard, yun yung mga una talagang pinalalagay para safe tayo sa kalsada. And safe ang motor natin, I mean. Tapos yun yung hand guard, of course. Pero this one, nakalagay na siya or stock na siya. So, very nice. Ilan sa mga bagay na napansin kong kakaiba dito sa 1300 GS, guys, is the power button. Ito na siya, oh. Yan. Wait. Lapitan natin. Ayan. Malapit ba? Yun. So, ayan na yung ating power button, which is usually dito sa gitna, di ba? Usually dito, yan, dyan. So, nung una ko siya nakuha, hinahanap ko yung push start button kasi tatakbo na sana ako, pero di ko makita, naengot lang dito pala sa gilid. Anyway, kabisaduhan lang yan. And napansin ko dito sa compartment, mas malaki na siya. Pag medyo slim yung iyong phone, kasya nga eh. So, hindi lang keys and cards ang pwede mo ilagay. Very nice. And may ilalim pa siya. Wow, ngayon ko lang ito nakita. So, may rubber mat. And then dito, guys, kita nyo ba? Ayan. Meron na namang USB port. Very nice nga kasi pag kunwari, ilalagay mo yung cellphone mo, tapos may butas, pwede kang mag-charge, diba? So nice. Ang galing nung nakaisip nito. Anyway, iba na yung susi niya, yung parang sa napansin ko, iba na yung susi niya kumpara sa mga lumang model ng BMW like the XR or the 1250. Yun kasi medyo pahaba na medyo makapal. And this one medyo slim na siya. Yan, hindi sobrang kapal. Wait, let's try to, there's the physical key. Pero pati yung sa tank natin, of course, keyless na rin yan. As long na malapit yung inyong susi, pwede mo siyang open. So, for the buttons, the usual, ayan, usual buttons, cruise control, up, down. This is for the settings. And, ito yung kanyang swivel na pang left, right, down, up. Pag nasa settings ka, wait, baba ko lang yung ating susi.
And what else? Dito, merong modes and other buttons. Okay naman yung side mirror. I find it okay. This one, sa akin, sa experience ko, tanggal ko to, hindi pinapapalitan ko siya na lalagyan ng cellphone para pwedeng maglagay ng cellphone dito. But for others, pwede silang maglagay ng navigator device. Meron din ng BMW na. So, start na natin siya. Yan. See? The usual ang makikita nyo. Wait, tanggalin natin yung sa taas. Iba ipakita natin. Ayan. So, meron pang 171 kilometer. Wait, yung lumabas, ito guys, ito. Yan. Kasi, yan, nakalagay A as in automatic. Kasi meron na siyang feature na bumababa siya sa stop and umaangat ulit siya pag tumatakbo na. This feature, una kong nalaman yan na meron sa Harley-Davidson Pan America. Pag nag-stop ka, bababa siya. So, may tulong kasi pag, alam mo yun, medyo tiptoe ka and of course, mas at rest kapag nakababa talaga or flat foot ka sa motor mo. So, pag huminto ka sa stoplight or sa parking, biglang bababa yung motor mo and then pag tumakbo ka na ulit, aangat na ulit siya. Meron din yan sa Multistrada actually. So, this one meron na rin sa BMW 1300 GS. Dito sa settings, yan, papakita ko sa inyo yung mga modes. Assist, vehicle, set system, says connections, display, information, and reset all. So, here, yan. Yung mga things that you can check or uncheck, whatever stuffs you want to see on your display. This one is the riding mode pre-selection kasi, if I'm not mistaken, let's try to click on the mode. Yan. 4 lang yung pwedeng mag-displays or automatic sa button na to. So, what we have now pre-selected is rain or our rain, road, dynamic, and enduro. So, tingnan natin kung meron pang iba. Wait, kung meron pang iba dito. Okay, so may Eco Mode, Dynamic Pro, and Enduro. The Dynamic Pro, I believe, ma-on to after mag 1,000 or first PMS ng BMW unit. And then, i-on nila yan. So, pwede mo na siyang magamit. But right now, currently, yan yung mga meron. And yung mga naka-check yung nasa pre-selected button natin. I usually use Dynamic Pro. Dynamic on this bike. Sa XR ko, Dynamic Pro. Lalo pag mga expressway, para medyo may power. Pag traffic road is okay. Kahapon umuulan, hindi naman ako nagpalit na to rain mode. Kaya naman ng motor, so medyo ingat lang. Basta kailangan alam mo lang yung capability or yung kaya ng motor mo para iwas tayo sa aksidente. So, going back, tayo ay mag-start na ng motor para marinig nyo rin. So, what we will do is a sound check. Not bad, guys. Not bad. Let's turn this off.
and tapusin natin yung ating walkthrough dito. So again, what we have here is a BMW R 1300 GS in trophy color. This one is 1.7. Tatakbo na tayo ulit sa kalsada para mabigay ko naman sa inyo yung mga personal insights ko and experiences with this bike. So, welcome back mga kateki at ira-ride na natin itong motor na to. Actually, to be honest, kahapon Sunday, nag-ride tayo to Bataan at dun ko talaga ginawan ng vlog itong motor na to. But unfortunately, nabura ko yung video. Yung kabuuan ng video, yung ride namin pa Bataan. Kaya, ito, second attempt na to. And it's due to be returned today dito sa BMW Daang Hari. Kaya dito ko na lang siya gagawa ng quick insights or personal insights pabalik sa BMW Daang Hari. So as you can see guys, tiptoe tayo. Naka-regular shoes tayo ngayon and tiptoe talaga. Pero manageable naman basta maitayo mo na. Dahil boxer type engine siya, parang mabigat pag naka-park. Pero once na maitayo mo, madali na. And of course, there are options naman para mag-low seat ito. So, takbo na tayo. Hindi tayo dumaan para mabilis, baka traffic dun. Anyway, thank you again to BMW Daang Hari for letting me use this bike. I've been so excited to use this kasi of course bagong model talaga, diba? From 1250. And I'm really giving the GS a chance na maging part ng bike collection natin. Kasi maiba-iba naman. Although hindi naman tayo nag-enduro ride, alam naman natin na kilala ang GS line sa pagiging comfy niya. And sa iba, ito ang kanilang end bike. So at the end of the video, I will tell you if this will be my end bike as well. So again, una ko napansin sa kanya is, so yun nga, tiptoe tayo for this variant. But the seat height has never been a problem with me naman. Kahit yung XR namin mas mataas pa rito at mas mabigat. Na-try ko na din yung Rally na Multistrada which is mas mataas. Pati yung Desert X mas mataas din yun. So I've always been confident naman sa seat height ng motor. I think it's practice na rin. So sa mga hindi confident, I think you just have to change the options or change the seat, the height as well. So low seat option, and then napatabos nyo na lang or kuha kayo nung mas tabas na upuan. I think sulit naman. Sulit naman siya. Sulit. I think that's enough naman. Anyway, what else? Of course, ang ibang-iba dito sa motor na to kumpara sa mga lumang GS ay yung kanyang design. So, lumabas pa lang to sa online, talagang iba na yung reaction. May mga nagagandahan, meron namang hindi kasi ibang-iba nga ang itsura niya. Pero gusto ko yung itsura niya. Para kasing mas sporty na yung datingan niya and hindi siya ganun kalapad tignan. So kahit mga simpleng rides lang ang gagawin mo, parang okay pa rin yung motor for those kind of rides. Mabigat ba siya? For me, hindi naman siya mabigat, sakto lang. Basta naman tumatakbo na ang motor, madali na. What else? Isang kapansin-pansin talaga sa motor na to is the suspension. Iba. Yung mga motor ko okay din ang suspension. Wala ata akong motor na pangit ang suspension. Pero ito yung one of the best suspension na naupuan ko. Grabe sa lubak, parang wala, parang hinihili ka lang. Yung iba hindi mo mararamdaman, 'di ba?
hindi mo mararamdaman yung lubak. Ito talagang mararamdaman mo parang may cushion yung upuan mo. Para kang tawag doon, parang may spring. Ganun yung dating parang may spring yung upuan mo, which is very nice, lalo pag mga long rides. So, very good BMW for that feature. What else? Yung bilis, in fairness, medyo matagal na yung last gamit ko ng GS 1250 and 1200, pero parang sa pagkakatanda ko, mas mabilis tong bumilis. As in, very quick, kaya mo 200 sa magagandang kalsada. Galing, ang galing. But, sa paggamit ko sa kanya, ilang araw din siya sa akin. Almost 1 week siya sa akin. Kaya lang nag-uulan, so hindi natin siya ganong na ride araw-araw. Pero, I think enough naman yung mga naging biyahe natin with this bike kasi talagang naramdaman ko yung potential niya. So, mabilis siya mag 200, but ang top speed na nagawa ko 220. And sa 220 parang I'm not sure if meron pang ibubuga. Or kung meron man, hindi na ganun kadali. Not unlike nung nag 200 siya from zero. Tapos, meron lang akong isang ayaw sa kanya, yung pag-change ng gear. From gear 1 to gear 3, parang kahit mataas ang RPM mo, may parang lundag, alam mo yun, may parang something pag nag-change gear ka or pag nag-upshift ka ng hindi mo ginagamitan ng clutch. Pero pag mga 4th gear, 5th gear, 6th gear, wala na, smooth na siya. I'm not sure if ito lang specific bike na to yung ganon or all 1300 GS. Kasi may narinig ako na medyo merong hindi ko masabi ng maayos. I don't wanna sound negative, pero parang kahit sa XR namin ganon siya compared sa ibang brand ng motor namin na may quick shift. So, yun lang. Ang ginagawa ko pag gear 1, gear 2, nagka-clutch na lang ako. Tapos, kasi ayoko nung feel na parang lumulundag ako. Tatry ko mamaya kung magagawa ko sa video yung sinasabi ko. Tinitingnan ko rin, baka mamaya kulang pa yung RPM ko. Ayan. Kaya siguro ganun. Anyway, hindi naman siya something na reason not to buy this. Okay pa rin naman yung motor even after that. So, besides that, ano pa bang masasabi ko? Ay, I love na walang init tong motor na to. Kahit ngayon naka-regular pants tayo, tapos ayan di ba, mabagal yung takbuhan natin. Wala talagang init. I'm not sure pag pinalitan natin yung exhaust sa ibang brand or sa upgraded one kung meron ng init na mararamdaman, pero so far wala. I love it. What else? Gusto ko rin yung torquiness niya. Sakto lang, pero meron, ramdam mo. So, parang ramdam mo na GS 1300 yung gamit mo. Meron pala isang gusto sa kanya, guys. Ito yung pagtayo. Yung kasing F900 GS nung na-try ko, sabi ko dun sa vlog ko, 'di ba, parang tumatama yung mga tank pads sa binti ko at masakit siya at some point, parang hindi comfy. Pero ito, kahit sa expressway, kahit matagal ako nakatayo, ang sarap niyang gamitin. So, it's a plus kasi syempre pag mga tipong enduro or off-road, di ba, meron dyan mga ride na kailangan mo talagang tumayo. Mas makukuha mo yung
tamang style pag nakatayo ka, or tamang ride pag nakatayo ka. So that one is very nice. So bukod doon, pa masabi ko, yung mga the usual, like yung display, yan same lang naman yan ng mga lumang BMW. Yung cruise control, good din. Na-try ko siya sa Skyway, very nice. Yung motor hindi malikot kahit naka cruise control. Tapos ano pa bang masasabi ko? Iniisip ko yun. Kasi kahapon, nasa ride ako na malayo. Parang mas naiisip ko lahat ng mga gusto kong sabihin. Pero, now, nauulitin ko yung mga naramdaman ko. Parang, ang hirap pala pag inuulit mo na lang. So, baka kasi may mamiss ako eh. Ano pa ba? Again, this is 1.7 something. So, wait. Medyo pangit yung platform. Tara. Ito, tingnan nyo Aba, parang ano ngayong napansin ko, parang nawala yung sinasabi ko Baka kulang nga lang ako sa RPM. Nag-change gear ako, parang wala yung wala yung sinasabi ko na. Anyway, malapit na tayo sa BMW Daang Hari. Let's make this short. I like the bike and I'm really now exciting to try the GSA. Iba na itsura nun and iba na yung weight. So I think it's really nice na ma-experience ko din yun para makumpara ko naman dito. Pero I love the bike overall. If I'll choose between the 1250 and the 1300, I'll get the 1300. The power is really nice. I like it. Ang bilis niyang bumilis. Gusto ko yung mga ganong bike. And the comfort is really nice as well. Will just not recommend it sa mga nag-i-start kasi yun nga, medyo mataas, medyo malaki. So, pwedeng hindi maging comfortable sa mga nagsisimula. Pero sa mga skilled or sa mga confident na sa ganitong motor, okay na okay itong option. If you want to try this, guys, ilalagay ko yung number ni Danielle ng BMW Daang Hari. So you can ask kung ano yung mga motor na available and ano yung mga motor na pwede nyo itry, and of course some other inquiries. BMW has been, Daang Hari has been very nice to me. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe. Please follow me as well on TikTok, Instagram, and Facebook para lagi kayong aware and updated sa mga ganap natin. Yun lang, guys. Thank you for watching this vlog, and I hope to see you again, guys, on my next video. Bye-bye, mga kataki! Yung kasya tayo dito. Dito na lang. Doon. Okay lang dito. Kala ko di ako kasya.